Bakit dyan lang sa EDSA Shrine? Malit ang EDSA Shrine eh. O sinadya nila yun? Dahil kukunti lang darating. Or withdraw its support. Pag nakita nila ang tao nandyan, hindi mo mapapalabas yan. Kayo, Congressman Castro, do you think that the rallies are yung still rally effective? sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. At least malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari na parang peace, di ba? Ito, direkta ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Bakit nga pala bakit nga pala hindi sa Luneta? Bakit dyan lang sa EDSA Shrine? Malit ang EDSA Shrine eh. O sinadya nila yun? Dahil kukunti lang darating. So, yung parish priest kasi ng EDSA Parish, Shrine, oo. parang laging nagvo-volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta, makikita mo. Kasi ito, di ba, hindi, sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB, Liwasang Marami. Bonifacio. Kasi as you said, yung Baka sa magtuloy 31, sa Luneta yun. yung sa 31 sabi mo, di ba, pro-impeachment? Yung Pro-impeachment. Luneta, So, meron sa BPN. anti-impeachment yun in support of Oo. Marcos call. Kaya makikita, kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, hindi naman paramihan 'yon, pero kung titignan niyo naman yung dumalo doon sa dumalo doon sa 13 for peace kasi, for peace. Hindi naman sinasabing ibang mga issues na. Matanong ko lang sa inyo, ma'am, but what's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito. Kasi nagsalita pa nga doon, di ba, si Congressman Marcoleta, at talagang nilambas niya yung Quadcom, yung ginagawa namin sa Quadcom. Kaya talagang nandoon din yung mga candidates ng Duterte, di ba, na nandoon pa sa harap. Kaya talagang political ito. To all of these rallies nung nakaraan at meron pang darating itong 2 days within the month, dalawa. What's the significance? What's the impact? How can it help or not help the impeachment efforts? Ang napansin ko, yung mga grupo, parang more on anti-Congress eh. Tingnan mo Anti-Congress. Kasi tingnan mo yung statement ni Tony Carpio. More on kung Congress ang binibira niya eh. Ito namang sa Luneta, parang antay din. Kasi nga, huwag na kayo mag-impeach. Di ba? Parang antay eh. Ewan ko itong grupo ng mga pare. Most likely, antay rin yan eh. Anti-government pero parang nakakonsentrate sa Kongreso. Bakit kaya? Okay. Di ba? Yan ang napansin ko. So, Parang more on, parang hindi BBM eh. Parang more on Congress, parang sinisisi na nagsimula ang gulo dyan sa Kongreso eh. kung tutusin kasi yung bola nasa kanila. Oo. Talagang yung mga tao, especially yung sinasabi nating mga supporters, tsaka yung mga complainants sa impeachment, syempre ipupush talaga nila yung Congress. So not necessarily naman na antay, pushing the Congress talaga na gawin na yung kanilang mandato. So yun yung ating yung ating sinusulong na kung hindi pa ngayon kailan. No, but So, I'm yun. referring to I'm referring doon sa mga content ng messages. Parang effectively sila magnanakaw kayo. Yun ang basahin mong mabuti, yun ang punto talaga eh. You've been plundering this country for so long, ganun eh. Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga narrative ni Carpio, pati si Drilon, bumanat na rin. Si Frank. Binasa ko nga sa programa ko kahapon yung dalawang open letters.